Hi guys! Alam nyo ba na karamihan sa mga Japanese ay mahaba ang buhay? Dahil meron silang malupit pero hindi masyadong magastos na sekreto. Hindi lang basta mahaba ang buhay dahil sa mga sekreto nilang pamamaraang ito, kundi masaya sila kaya mas humaba ang buhay. For sure excited ka ring malaman ang mga sekretong yan dahil lahat naman ng tao ay nangangarap na maging masaya at humaba ang buhay. Kaya masaya ako na i-share sa inyo ang aking na-research na sekreto ng mga Japanese. Kasi, syempre, malaking tulong ito sa ating mga Filipino or kahit sa ibang banyaga. Kaya, samahan niyo akong pag-usapan hanggang dulo sa video na ito upang marami kayong matutunan na kapaki-pakinabang. At syempre, lamang ang may alam. Pero bago yan, kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito, pasuyong pindutin ang subscribe button kasama ang bell sa tabi nito upang alam mo every time na may bagong video. Paki-like na rin, mag-comment sa baba about your thoughts and experiences upang dagdag kaalaman sa iba. At i-share dahil sharing is caring. Welcome back to Nudshan TV 1. This is CJ, a content maker, at narito ang 6 Japanese secrets to live a long and happy life. Number 1, find and follow your ikigai. Actually, sa bansang Japanese, meron silang best-seller worldwide na libro which is Ikigai. This book explores the Japanese concept of finding one's purpose in life by analyzing the habits and beliefs of the world's longest living people. Ikigai, ibig sabihin, mga rason kung paano humaba ang buhay or mga rason para mabuhay. So, sa madaling salita, based sa prinsipyo ng Ikigai, tanungin natin ang ating sarili. Ano bang gusto ko sa buhay? Saang aspeto ba ako magaling? Ano ba ang purpose ko sa buhay? Sapat ba ang kinikita ko? Sa pamamagitan ng mga tanong na ito, matulungan tayong ma-guide at ma-realize ang mga bagay-bagay na magpapasaya sa atin upang meron tayong goal na tatahakin. Iba pa rin kasi kung may direksyon ang buhay natin dahil mas gumaan ang landas tatahakin natin. At syempre, once na masagot mo na ang 4 na katanungang iyon, ay umpisahan mong i-apply sa buhay. Ano bang gusto mo sa buhay na makakabuti sa'yo? Then, follow your dreams or follow your heart. Kung saan ka magaling, pagyamanin mo. Ipagpatuloy mo ang iyong nasimulang purpose sa buhay na magpapasaya sa'yo. At magmakontento upang iwas frustrations at stress para laging masaya at iwas sakit upang umaba ang buhay. Pangalawa, take it slow. Kumbaga, slowly but surely. Be passionate about anything or everything you do. Kumbaga, working with a heart. Mahalin ang trabaho or ang iyong ginagawa upang hindi mabigat sa loob at manatiling masaya. Tandaan, lahat ng bagay, kahit mahirap, basta gagawin na may puso ay nagiging magaan. Be relaxed and enjoy all that you do. Celebrate all the time, even the little joys of life. Kumbaga, matutong mag-appreciate sa mga bagay-bagay, maliit man o malaki. Ika nga, everyday is a gift, kaya doon pa lang, dapat magpasalamat na tayo. Slowing down is a conscious choice and not always an easy one. Totoo, mas maunawaan mong mabuti kung hindi padalos-dalos at maiwasan ang problema. Tandaan din that there is nothing wrong in enjoying life's pleasure. Good vibes lang palagi. Enjoy your life. Huwag mabuhay sa pagsisisi at pangit na nakaraan. Number 3, don't fill your stomach. Dapat tamang busog lang.
Ayon nga sa kasabihan, lahat ng sobra ay masama. Eat only until you are 80% full. Ways to get started? Ganito umpisahan. Eat slowly. Huwag yung parang patay gutom. Nguyaing mabuti upang ma-absorb ng gusto ang nutrients para sa katawan. Focus on food. Sabi nga 'di ba, don't talk when your mouth is full. Use small vessels or kagamitan or lagayan or sisidlan. Gumamit ka ng maliliit na sisidlan para ma-enjoy mo ang iyong pagkain. Hindi kagaya sa atin, madalas 'di ba parang mga tabo, mga planggana, may mga taong ganon. Kaya pala pag kumain ang mga Japanese at Korean, yung mga lagayan nila ng food parang mga laruan lang ang size or laki nito. May purpose pala ang mga iyon. Kasama pala iyon sa ikigai or prinsipyo ng ikigai para humaba at magiging masaya ang buhay. Totoo din naman talaga na pag sobra, masama talaga. 4. Surround yourself with good friends. Friends affects your health even more than family. Totoo, malaki ang impact ng mga kaibigan natin sa ating buhay. Kaya dapat piliin yung mga taong kakaibiganin natin. Dapat yung mga klaseng tao na hindi tayo ipapahamak. Iwasan ang mga toxic na kaibigan dahil masisira ang buhay mo. Ibig sabihin, pwede mo naman magiging kaibigan lahat. Pero, piliin ang taong gawing ka-close o pagkakatiwalaan at sasamahan. The key is to have 3 or 4 good friends that care for you the same way you care for them. Thinking about what you can do helps the people closest to you be happier. Number 5. Smile. Yes, ang taong palangiti ay malaki ang advantage sa kalusugan at mga kaibigan o kasamahan. One of the secrets of long life is smiling and having a good time. Sabi nga, pag smiling ka, masayahin at magaan ang pakiramdam. Kaya, malaking tulong sa kalusugan. Cheerful attitude is very relaxing. Tumpak, napansin nyo ba? Ang taong palangiti o masayahin ay magaan kasama. The truth is, it takes 46 muscles to frown or simangot and only 17 to smile. So, napakadaling gawin. Kaya huwag pahirapan ang sarili. Keep on smiling. People who smile seem more trustworthy and are rated higher in generosity. Tama, napansin ko rin yun. Diba kalimitan, napakadali nating mahulog o magtiwala sa taong palangiti o friendly. At karamihan sa ganitong klaseng tao ay hindi madamot. Number 6. Reconnect with nature. Anybody who wants to grow old needs an ikigai. Diba ga, ikigai means mga rason para mabuhay. Halimbawa, gardening gives you something to get up every day. Ika nga diba, para kanino ka bumabangon? Napakalaking tulong ang nature o kalikasan sa buhay natin. Dahil kapag palagi tayo sa nature, gumagaan ang pakiramdam natin. Kaya nga nauso ang plantito at plantita noong lockdown, di ba? Kasi nakakabawas ng stress, frustrations o depression when you engage in nature. Kasi nga, being in nature, living near nature, or even viewing nature produces a cascades or bumubuhos ang maraming positibong emosyon natin. Kaya, nare-relax tayo at nare-refresh. Sana marami kayong natutunan at nag-enjoy kayo. Thank you and until next video.